rin ang nagsisilbing bantay sa hanging nalalanghap sa ating kapaligiran, kaya panatilihing ligtas at malusog ang ating baga. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Lamb Month. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanalig. Balita ng sambayanan, mga turo at pagtulong sa kapwang nangangailangan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Araw ng Sabado ay kasyam na araw sa buwan ng Agosto, taon 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Tiniyak ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Miraculous Medal, St. Vincent de Paul Parish sa patuloy na pagpapatuwad ng mga programang pangkawa-gawa bilang paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng ikasyam na World Day of the Poor. Pinangunahan ni Father Joel Rascobera, ang rektor at parish priest ng Dambana, ang mga inisyatibong nakatuon sa pagbibigay ng tulong sa mga moralita sa pamamagitan ng regular na hot meals program at community pantry. Layunin ng mga programang ito na hindi lamang maibsan ng gutom, kundi mapataas din ng dignidad ng pamumuhay ng mga street dwellers at mga pamilyang higit na nangangailangan. Sa pamamagitan ng mga lingguhang aktibidad, nagsisilbing daluyan ng simbahan ng mga pangunahing pangailangan ng komunidad gaya ng pagkain, inuming tubig at ipapanggamit pang araw-araw. Ang World Day of the Poor ay taon ng pagdiriwang na sinimula noong 2017 bilang tugon sa panawagan ng Santo Papa na paigtingin ang pagkalinga sa mga dukha. Ngayong taon, ang tema ng selebrasyon ay You Are My Hope, na nagsisilbing paalaala sa tungkulin ng simbahan na maging pag-asa ng mga inaapi, kinakalimutan at pinakanangangailangan sa lipunan. Sa pagdiriwang ng World Day of the Poor, inaasahang mas mapapalawak pa ang saklaw ng kanilang mga programa bilang konkretong pagsasabuhay ng diwa ng pagkakawang gawa at pagkakapatiran. Magbabalik ang mga balita mamayang 1:00 ng hapon na kanyang kapanalig, Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn. Renalyn, araw-araw. Programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan. Veritas. Magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino. Veritas. Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritas. Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritas. Good morning mga kapanalig. Sabado na naman po at napapakinggan po ninyo sa kasalukuyan ang palatuntunang Veritasan. Ito po si Father Jerome Ceciliano, ang kasalukuyan pong rector ng National Shrine of Mary, Queen of Peace. Mas kilala po ito sa tawag na EDSA Shrine. Dito po sa Veritasan, pinag-uusapan natin ang mga maiinit na issue sa lipunan. Last week, ang pinag-uusapan po natin ay yung naging desisyon ng Korte Suprema patungkol po sa impeachment ng pangalawang Pangulo, si Sara Duterte. At dito nga po ay nakapanayam natin ang dating Senior Associate Justice ng Supreme Court, si Justice Antonio Carpio. At inilahad niya sa ating palatuntunan ang ilang errors patungkol po doon sa naging desisyon ng Korte Suprema at mga ilan pang mga naging basihan para sabihin po ng butihing Associate Justice na sila ay magpa-file ng MR at ginawa na nga po nila ang filing ng motion for reconsideration para mabago ho ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ganon din ay nag-file na rin ang
House of Representatives ng sarili din po nilang MR. So, ibig sabihin, meron pong mga sektor na naglalayon na mabago ang naging desisyon ng Korte Suprema upang tuluyan na nga po na gawin ang impeachment sa Senado ng pangalawang Pangulo. However, ang Senado naman po mga ilang araw ang nakalipas ay nagdesisyon na i-archive naman itong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. At yan po ang tatalakayin natin sa umagang ito. Makakapanayan po natin si Father Rani Aquino. Siya po ang dekano o dean ng College of Law ng San Beda. At siya din po ay isang pari. Siya ay isang legal luminary at isa din po siyang profesor diyan po sa Universidad ng Santo Tomas. At ito po ay napakahusay, isa sa mga napakahusay na pari. Mapapakinggan po natin sa talakayang ito yung pong naging desisyon ng Senado patungkol po dito sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Andiyan na po ba si Father Rani? Magandang umaga po sa inyo, Father Rani. Father Jerome Ceciliano po. Good morning. Mukhang wala pa ho yata si Father Rani. Kaya itutuloy muna natin yung ating pong... Okay, wait po sa guest natin, Father. Well, eto nga po, kayo po, mga nakakasubaybay nitong mga pangyayari, una sa Korte Suprema, ngayon naman sa Senado, ano po ba ang pulso ninyo patungkol sa mga nangyayaring ito? Kung sakali man po na yung MR ay hindi magtatagumpay in a sense that i-overturn ng Supreme Court ang kanilang naging desisyon, ang magiging resulta po nito, hindi matutuloy ang pagdinig sa impeachment case ng pangalawang Pangulo sa Senado. At ito po ay siguro mangyayari next year, by February na po yan, kasi nga doon sa one-year ban, hindi naman po na pwede na mag-file ulit ng susunod pang impeachment, okay, sa loob ng isang taon. Kaya maghihintay po ang Kamara de Representante na i-file ulit itong impeachment kung sakali nga na with finality ay magdidesisyon ng Supreme Court. Meanwhile, dito po sa Senado naman ay in-archive. Ngayon po gusto nating malaman kay Father Rani, ano bang ibig sabihin ng pag-archive ng isang kaso? Much more itong impeachment case. Nangungulugan ba na ito ay buhay pa? At magiging basehan po kung ito ay didinggin sa ang magiging desisyon ng Supreme Court o yung pag-archive ba tuluyan ng hindi papansinin ng Senate of the Philippines ang impeachment case laban sa Pangulo. Masalimuot, ang sabi ko nga po dito sa Radyo Veritas, yung kinapanayam ako, itong mga usaping legal, hindi po madadala o mariresolba sa pamamagitan ng public opinion. Meron po kasi tayo mga legal luminaries at sila yung naatasan para mag-interpret ng batas at para magbigay ng paliwanag tungkol sa ganitong usapin. Kahit nga po siguro ang mga Pilipino ay nagagalaite na sana ay gawin na nga itong impeachment ay hindi basa-basa mapagbibigyan dahil nga merong mga nakaambang issue na dapat na i-resolve muna ng mga sektor na aking nabanggit. Korte Suprema, and of course, yung House of Representatives, and of course, yung Senate. Pero ang bola ho ngayon ay nasa Korte Suprema eh. Kaya kung ano man ho ang sasabihin nila, itong mga binanggit kong ibang mga institusyon ay dapat na sumunod. Otherwise, kung hindi po nila susundin ang sasabihin ng Korte Suprema, yun ngang tinatawag na constitutional crisis ay pwedeng mangyari. Maaaring may iba't ibang opinyon na taliwas sa magiging opinyon o desisyon ng Korte Suprema, pero ganun pa man sa usaping legal, ang Korte Suprema ang may huling pananalita. Yun po ang sistema na meron tayo. So whether it sits well with the public or does not sit well with the public, it's the Supreme Court that's going to decide with finality regarding this impeachment issue. Yun nga lang, naiintindihan din naman natin ang kontrapananaw ng ilang mga legal luminary na sabi nga nila ay napakalinaw naman ang sinasabi ng Constitution na hindi dapat nagbibigay pa ng iba't iba pang mga kondisyon
bago makapag-file ng impeachment complaint sa isang impeachable official. Ang ginawa daw po ng Korte Suprema ay magdagdag nga ng ilan pang mga step o proseso para yun nga tuluyang makapag-file ng impeachment complaint. Andi dito na po si Father Rani. Father Rani, magandang umaga po sa inyo. Father Jerome po ito, it's a shrine. Good morning, welcome to Veritasan. Thank you, Father Jerome. Thank you. Okay, Father Rani, nakausap na po namin last week, last Saturday, si Associate Justice Carpio at pinag-usapan namin ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang naging desisyon ng Senado, yung pag-archive doon sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Yung pong mga katulad ko at iba pang mga nakikinig, hindi maintindihan kung ano bang ibig sabihin ng archive, pag-archive ng isang kaso. Paliwanag po natin, ano ho ba ang implikasyon at ang ibig sabihin nitong pag-archive sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo? Alam niyo, Father, kung maalaala niyo, during the debate sa Senado, the motion of Marcoleta was for the dismissal of the impeachment complaint. Yes. And Cayetano took the floor and said, well, in effect, there's really nothing to dismiss because the Supreme Court says we never acquired jurisdiction. Then he proposed na yung motion to dismiss ay maging archiving lang. So actually, Father, kahit anong termino ang gagamitin nila, whether it is dismissing or archiving, patay na talaga yung impeachment complaint. No? Of course, in the event that the Supreme Court, in the unlikely event that the Supreme Court reverses itself because of the motion for reconsideration, there will be nothing to prevent the Senate from taking cognizance of the case. Pero for all intents and purposes, Father, yung pag-archive nila was only a term to make the dismissal more palatable kasi alam nila na galit ang taong bayan sa naging resulta ng decision both of the Supreme Court and also of the actuations of the Senate. So ibig sabihin, technically, wala na ho talaga yung impeachment. Unless, of course, mag-decide po ang Korte Suprema. Pag nag-decide po ang Korte Suprema, for example, na matutuloy yung impeachment, so walang ibang gagawin ng Senado, kundi ituloy talaga. Correct, Father, correct. Then the Senate will have to receive the article. In fact, they have already received the articles of impeachment. Kaya nga, inutusan nila ang Vice President na mag-submit ng kanyang answer. Nag-submit din ang Vice President ng kanyang answer. Pagkatapos, inutusan nila yung House of Representatives na sagutin ang ilang mga katanungan. So those actions clearly indicate na natanggal nila yung articles of impeachment. And if the Supreme Court reverses itself because of the motion of consideration, pwede ituloy yung impeachment trial. Pero let me tell you, Jerome, alam nyo, when the Supreme Court issued its decision, it tried to give an appearance of unanimity, kaya walang isang abstain, isang absent. Pero it appeared to be a unanimous decision. So I don't think that they are really going to reverse themselves on the motion for reconsideration. That's unfortunate for the whole country, and I consider it unfortunate, Father, kasi itong isang pagkakataon na ang taong bayan gusto malaman ang evidence and they want to hold a very high official of the land accountable. Parati natin sinasabi na pinaparusahan yung mga maliliit pero nakakatakas yung mga malalaki. This was a chance for us to hold a high government official accountable, but the Supreme Court and the Senate have stood in the way of this process of accountability. Okay. In the event po na hindi marireverse yung pong naging desisyon ng Korte Suprema, dahil sinabi nga ninyo, mukhang malabo na, yung po bang desisyon nila na yan ay magiging jurisprudence at later on na magiging basihan ngayon kung papaano magpa-file ng impeachment complaint? Well, in the first place, Father, whenever the Supreme Court renders a decision,
The only part that becomes jurisprudence is the part that answers the issue, no? Okay. And ang takot lang namin ay parang binago nitong desisyon ang accepted definition niya nung to initiate. Kasi sa ilalim ng 2003 decision ng Francisco versus House of Representatives at ito'y reiterated by the 2011 decision of Gutierrez versus House of Representatives, an impeachment complaint is initiated when the complaint is filed and the complaint is referred to the Committee on Justice. That is the first mode of initiation. The second mode of initiation is when an impeachment complaint is filed and endorsed by at least 1/3 of the membership of the House of Representatives, thus becoming the articles of impeachment. Yun ang second mode of initiation. Pero mistulang binago nito ang bagong decision, 30 of Representatives, ang definition ng initiation. Kasi sinabi ng desisyon na porke may nakafile na impeachment complaint at hindi na aksyonan because nagka-recess nga yung House of Representatives, it was deemed dismissed. And that is equivalent to initiation. At kami mga law professor at law things, Father Jerome, umaalma kami dito kasi magiging madali na lang na i-render immune ang isang impeachable official kasi all you have to do is to file a very flimsy impeachment complaint on the eve of recess of the House of Representatives at pag hindi na aksyonan, bali naka-initiate na and the impeachable official becomes immune for 1 year from an impeachment complaint. So essentially, yun nga po ang tanong natin dito, Father, dahil nagdesisyon nga ang Korte Suprema, so sa mga susunod, yan ang magiging batayan ngayon ng pagpa-file ng impeachment. Exactly, Father, and I hope that sometime in the future, the Supreme Court will go back to the established and accepted definition of initiation. Okay, talking about going back to the established and accepted initiation process, ano po ba ang nakikita ninyong pwedeng gawin para makabalik po tayo doon? Well, in first place, Father, for me, let's prepare na. Sabi ng Supreme Court, by February 2006, they will be able to file the impeachment complaint again. So let's prepare for that. Pero for now, I think that the debate should be kept alive and that the expressions of opinions na nanggagaling sa mga eksperto, nagsalita na si Chief Justice Panganiban, nagsalita na si Chief Justice Puno, nagsalita na si Justice Antonio Carpio, Conchita Carpio Morales, and Adolf Ascuna. Adolf Ascuna was one of the framers of the Constitution, so alam niya ang intendment ng 1987 Constitution. Let's keep this debate alive, and thank you to a program like yours, Father Jerome, na nalalaman ng taong bayan ang talagang estado ng batas so that we can press the Supreme Court to return to the original doctrine of initiation. Well, we have the benefit of these experts, Father, yun sanang advantage natin. However, those sitting right now in the Supreme Court, mukha yatang may iba silang pananaw patungkol dito. And sadly, sila ngayon ang kumbaga ay may hawak ng bola. Di ba? So, yun po yung natin dito kasalukuyang situation. We have Associate Justice Ascuna and of course, Carpio and many others. Ito hong mga nakaupo, they seem to have a different view or understanding of what this impeachment is all about. So, yun po yung lament natin. Pangalawa, yung lesson ba na pwede natin matutunan dito ay para makasigurado kasi kung mag-i-stay yung ganitong decision ng Supreme Court at pwede na lang magkaroon ng loophole sa lahat ng mga gagawin. Lalong-lalo na po, Father,
kung multiple ang complaint. Yung lesson ba dito, dapat mag-usap-usap muna lahat bago mag-file ng impeachment para isang impeachment complaint lang ang ipapile niyan sa House of Representatives? Father, in respect to that question, in 2011, there was this case. Merceditas Gutierrez, who was then the ombudsman, ang daming complaints na na-file laban sa kanya. And ang tanong sa Supreme Court noon ay kung yung multiple complaints na yan ay barred by the one-year rule. Ang sagot ni Justice Conchita Carte Morales, kahit na maraming complaints, pag sabay-sabay silang na-refer sa Committee on Justice and they refer to the same acts or the same omissions, they do not violate the one-year rule. Ang ginamit niyang halimbawa ay, sabi niya, kung ang isang kandila, kahit ilang posporo ang ginagamit mong pangsindi sa kandila na yun, as long as isang kandila ang nasindihan, walang paglabag sa one-year ban. So yun ang talagang jurisprudence na nakatakda sa 2011, Father. So we have jurisprudence and we have now the expert opinion, pero mukhang hindi matitinag yung naging desisyon ng Korte Suprema. So ano hong nakikita ninyong way forward after filing the motion for reconsideration? Moving forward, what do you see? Yeah, number one, Father, in order to avoid this present decision from becoming jurisprudence, the Congress can exercise its constituent powers to amend the Constitution and to give a clear definition of to initiate. Or the other is the people themselves, by people's initiative, can amend the Constitution to introduce a definition of to initiate. So yung po bang pag-amend ng Constitution, Father, can be done anytime? Yes, especially Father, sa pangalawang mode. Yes, Congress possesses the constituent power to amend the Constitution, and the law also grants the people the right to exercise people's initiative to amend Constitution. Okay, let's talk about ito, veering away from that issue. Parang yung aspect ng politics so dito. If and when Congress does that, and even the public does that, wouldn't it be construed as politicking para i-isolate o i-undermine itong si Sara Duterte? Yung timing po ba? Tingin po ninyo, personal opinion. The Constitution will apply henceforth to all impeachment cases, and much besides, Father, kahit na may amendment to introduce that definition of initiation, we will not be introducing anything new because that was the jurisprudence in 2003. We will only be institutionalizing it in the Constitution in view of the vagueness, ambiguity that was introduced by this 2025 decision. So there would be no politicking, Father, at wala tayong tinatak. Kasi binabalik lang ng Kongreso ang talagang nakatakdang definition ng initiation. Okay, very clear ho yan, Father. Sa palagay ninyo, ito naman ay I don't want to put you on the spot. Ang pangatao kasi magaling mag-speculate. Nung tiningnan ho nila yung hanay ng justices dyan sa Supreme Court, many of them were actually appointed by the father of the Vice President. Ayoko mag-speculate. I don't want to put you on the spot. Do you think sa ganitong mga usapin ay yung ganyan pong mga consideration ay plays a part? I still want to give the Supreme Court, Father, the benefit of the doubt kasi if we put a whole institution like the Supreme Court in question, if we put its probity in question, we lose an essential pillar of our democratic system. Pero Father, in a world like ours, in a foreign world like ours, that is assailed by human frailty and weakness, things like that are possible. Okay.
So, malinaw ho yung mga binanggit ho ninyo. Maraming salamat po, Father Rani, sa pagpapibigay ng liwanag dito po sa usaping ito. And hopefully, next time, makasama namin kayo ulit para sa mga susunod pang mga araw, sigurado, maglalabas ho ng decision din ng Korte Suprema base doon sa MR na final ng House of Representatives, and we hope to hear from you. Thank you, Father Rani. Father Jerome, may I just add one thing, no? Sige po, Father. Father Jerome, very important sa usapin na ito na ang atensyon ng taong bayan ay hindi ka nawawala usapin na ito. Because this has to do with holding a high government official accountable. And I said that yaman lang na ang Supreme Court natin at ang Senado ay pinaranan nila ang access ng taong bayan sa mga facts. There are 3 other ways by which we can get to the facts. Unang-una, dapat ang Kongreso ipagpatuloy ang public investigation, public hearings, at ang malaman ng taong bayan ang ebidensya. Ikalawa, pwedeng bumuo ang ating Pangulo ng isang fact-finding body that will investigate the facts publicly and also give the Vice President a chance to show her evidence. And finally, the Ombudsman, by the exercise of his powers, can conduct an investigation for the purpose of preparing an impeachment complaint. Kasi alam mo, Father, ang taong bayan kaagad nawawala ng interest, will soon shift to some more interesting topic or a new topic, and this will be swept under the rug and forgotten. Father Jerome, thank you very much for this opportunity. Maraming salamat po, Father Rani, and hope to hear from you. Thank you. Thank you, Father. Magpapakilala po ang Veritasan. Veritasan. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Balita ng sambayanan, mga turo at pagtulong sa kapwang nangangailangan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 29 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Veritasan. Welcome back mga kapanalig, at kanina nakapanayan po natin si Father Rani Aquino. Very insightful yung kanyang mga tinuran, lalong-lalo na yung huli na mga binanggit niya na sana magpatuloy yung investigation patungkol sa isyong ito, issue of corruption,
confidential funds, and everything. Sana ang ang president ay yung nga po mag-convene ho ng kumbaga isang body para magkaroon ng pag-aaral din, pag-iimbestiga tungkol sa issue na to. And then of course, yung panghuli na binanggit nga po niya, ay sana tayo yung taong bayan ay nagmamatsyag din at higit sa lahat ay pagpatuloy ng Kongreso yung pong mga ginagawa po nila. So, mga kapanalig, yung pong huling tinura ni Father Rani, very challenging yon para sa publiko. Yung publiko ho ay nakikinig, nagmamatsyag, nagmamasid, nag-obserba. Yung nga lang, ano ho ba ang pwedeng maging papel ng publiko dito? Samantalang katulad nga po ngayon ay nanggagalaiti ho ang siguro karamihan tungkol sa mga naging desisyon both ng Senate at Supreme Court, pero wala namang magawa din ng public, di ba? Siguro ho sa mga susunod na araw ay makikita natin kung gaano ka-committed din naman ang publiko para malaman natin ang katotohanan. Yung rule of law ay ay manguna at siyempre ay nawaksi natin at hindi i-tolerate yung mga corrupt practices. May mga nagsasabi po na hindi naman daw corruption, yung hindi pagsisiwalat ng mga totoong pangalan at ay hindi mo dapat na ino-audit at iniimbestigahan yung confidential funds dahil nga po ito ay confidential. Pero in the spirit of, alam niyo, transparency, ayaw nilang gamitin yung transparency kasi nga confidential kaya dapat walang transparency. Ito po ay public funds at saka po ay allegedly may pang-aabuso sa paggamit ng public funds. Kinakailangan din talaga na maisiwalat ito sa taong bayan. Kasi kung hindi, para bang tinotolerate na lang natin yung ganitong mga maling gawain. Sinabi nating mali because for all intents and purposes, kitang-kita naman na merong nalustay na pera at kaban ng bayan. So hindi po natin pwedeng sabihin na lang na dahil hindi naman dapat ino-audit yan, hindi pinapakialaman with quotation, ay hayaan na lang natin na magkaganon ang kalakaran. Kaya nga po ay tinutuwid natin, kaya nga po ay tinatama natin dahil sa mata po ng taong bayan, ito po ay maling gawain. So kumbaga merong mga alam na loophole sa batas at ito ngayon ang kumbaga nagiging sandigan ng mga hinahabol natin. Diba? We want them to be accountable for something that they did. However, they are using the law and trying to find holes in the law para hindi nga maimbestigahan at hindi maisiwalat ang buong katotohanan, which is lamentable. And yung pong sinabi ni Father Rani kanina, yung panghuli lalong-lalo na sana magpatuloy ang investigasyon ng Senado. And then po ang pangalawa, ang Pangulo mismo, si Pangulong BBM ay magsagawa din po ng pag-iimbestiga dito. At saka ito nga po pala yung pangatlo, ang Ombudsman ay magsagawa din ng investigasyon. And these are concrete steps para maisiwalat yung ganitong katiwalian. Hindi naman po siguro tinatarget lang dito ang pangalawang Pangulo, yung mga supporters dito ng pangalawang Pangulo. Please don't accuse us of politicking. Nagkataon lang na siya din talaga yung iniimbestigahan kasi allegedly may ginawa. So let the investigation roll on. Hindi mo pwedeng i-stall ang investigation. Lalong-lalo na po na magkakaroon ng agam-agam at higit sa lahat pagdududa sa mata ng mga tao kung hindi ito maipagpapatuloy. Kitang-kita natin yung naging desisyon halimbawa ng Senado na mukha yata along party lines. They perceived perhaps that the Vice President is a very strong candidate, especially come 2028. And so they are there, already positioning themselves, showing support for the Vice President. Ang isang conclusion ko nga dito, kung ganun po ang nangyayari na parang ang pangalawang Pangulo ay mukha yata na shield dahil sa mga supporters niya dito sa Senado, sa darating na 2028, kung ang katotohanan ay ang taong bayan na nanggagalaiti, ang publiko ay nagnanais sa malaman kung ano ba talaga mga pangyayari, come 2028, make a wise decision. Make a wise decision. Ang isang lamit ko dito, kapag buhay na buhay ang kaso, mainit na pinag-uusapan, yung emotion natin very high, at madali po tayo na magbigay ng sarili nating desisyon. But then again, kapag umusad na yung panahon, 3 years from now, okay, saka pa lang tayo magkakaroon ng presidential elections,
parang nalulusaw yung mainit at nag-uumapaw at alam niyo yung galit at ngit-ngit ng taong bayan. Kaya palagay ko, itong issue na to na pinag-uusapan natin ngayon, 3 years from now, mawawala. And it makes sense, as sinasabi ni Father Rani, na patuloy sana yung investigation. The House of Representatives, the Office of the President, the Ombudsman should make their investigations so that people may come to know what really happened, what was wrong or not wrong about it, and what should be done and what should not be done. Sana malaman ng publiko yan. Dahil ang interest po ng publiko nakasalalay dito. Kung hindi po magkakaroon ng impeachment sa ganitong mga opisyal na inaakusahan ng katiwalian, that is tantamount to condoning corrupt practices in the government, which is very sad. Alam niyo, lagi po tayo nagpapangaral, lagi po tayo nagbibigay ng mga pagpapaliwanag dito. Yung ginawa kanina ni Father Rani ay, merong practical na implications ng mga pagpapaliwanag and at the same time, base sa mga legal na usapin. Very clear yung kanyang mga tinuran dito. Okay? Ang unang-una na pinuntuan niya dito ay itong naging desisyon ng Korte Suprema, maaaring ito na magiging basihan, okay, ng mga future na mga impeachment complaints. Kaya nga dapat ibalik natin sa dati. Ngayon, kung paano may babalik sa dati yan, ay ang isa sa mga suggestion niya o suggestion niya ay i-amend natin ang Constitution precisely to define what initiating an impeachment complaint means. Okay? So, merong dalawang mode, Pwedeng yung publiko mismo, di ba? O di kaya yung Congress mismo ay gumawa nito. Okay? I won't kumbaga ay dwell much into that kasi kapag usapin po ng constitutional amendment, doon din ng mga tao ay mukha yatang allergic. Di ba? Allergic naman din ang mga tao sa usaping ito kasi ika nga ay baka ito naman na maging mitsa para magtuloy-tuloy yung pag-aamyenda sa iba pang provision ng Constitution. So that's one consideration of the public. In fact, nung panahon ng Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon na rin ng ganitong usapin na baguhin, amyendahan ng Constitution. It was a very heated issue at the time. And then of course, there is a history in the sense that hindi naman din na ituloy dahil pumalag po ang publiko. Kung halimbawa ay magsisiro in lang tayo sa pag-aamyenda sa provision nito pong pagpapa-account sa mga impeachable officials at bigyan talaga ng napakalinaw at detalyado na definition yung kung paano i-initiate yung pong impeachment complaints, baka naman daw, ika nga sa pananaw ng publiko ay magtuloy-tuloy na yung pagbubukas pa sa pag-aamyenda sa ilang pang provision dito sa Constitution. Okay. Sabi po dito ng ating mga texter at mga nanonood sa ating po palatuntunan, ito, Cecil Santos, no lawyer has ever made the observation that the 12 Supreme Court justices by former president played a part in their decision. Well, that was actually what I asked Father Rani a while ago. Cecil, sabi ko sa kanya, I don't want to put him on the spot, but then again, what's your opinion regarding the public observation that many of the Supreme Court justices were appointed by the former President Rodrigo Duterte? Well, sabi naman ni Father Rani ay he gave them the benefit of the doubt. Ayun naman natin na parang bigyan kaagad ng ganong angulo, di ba? But in the end, possible na mangyari ito. Baka nga it played a part, yung pagkakapili sa mga Supreme Court justices ni President Rodrigo Duterte. Sa atin po, yung ganong speculation, well, maiintindihan natin Lalong-lalo na kung ang kultura natin bilang mga Pilipino ang magiging isang basehan dito. Ano yung kultura natin bilang mga Pilipino? Yung pagtanaw ng utang na loob. It is both good and bad. Good in a sense that nagpapasalamat ka. Di ba? Yung pagpapasalamat, yung pagtanaw ng utang na loob, that's tantamount to thanking the person because that person helped you. Di ba? Pinasasalamatan mo. In contrast, kung hindi mo naman ito pasasalamatan, at parang, alam mo, yung babaliwalain mo lang, it's not also good. Di ba? Ang analogy natin dito, ang Diyos nagkaloob sa inyo napakaraming bagay, pero
ni hindi mo man lang pinansin ng Diyos, parang wala kang pakialam sa ginawa sa'yo ng Diyos. It's not good. Di ba? That's why you have to thank Him. However, nagiging masama din ito dahil kung sa utang na loob, tinotolerate na natin yung mga masasamang gawain, sinusuportahan pa natin yung masasamang gawain, kasi nga ay may utang na loob tayo sa Kanya, kaya wag na lang natin pansinin o exonerate na lang natin. That is bad. Yun po ang naging basehan siguro natin. Yung assumption na yun na, mga inapoint ng dating Pangulo yan tatay ng pangalawang Pangulo ngayon na si Sara Duterte, kaya hindi na tayo magtataka kung gano'n na naging desisyon. So, let this be a lesson, Kapag halimbawa may utang na loob tayo, yes, magpapasalamat tayo, but it doesn't mean that we are just going to tolerate whatever evil or bad that person does. So, andun pa rin naman tayo dapat sa side ng pagpapalaganap ng kabutihan. Maganda na yung ginawa niya, kabutihan yung ginawa niya dahil natulungan tayo. But then again, it doesn't mean that we're going to be blind for maybe evils that he's going to do later on. Ayan po, Good morning, Father Jerome. Kay Jing Velasco po ito. Blinisan po muna na pangalan nila as well as their supporters so that the people can decide. Okay. Kung guilty or not guilty ang BP at mga supporters niya. Yan. Ano tong blinisin? Father Jerome, blinisin po muna nila pangalan nila. Linisin yata, Linisin muna pangalan nila. Yan, ito naman yung isang pananaw na, hindi lamang siguro ang pangalawang Pangulo ang may ginagawa dito. Baka naman yung mga nag-iimbestiga, yung mga hurado, ay meron din namang baho na itinatago. Kaya linisin din muna nila ang sarili nilang pangalan o kanilang bakuran. Ako, sa Biblia it doesn't mean na may kasalanan ka. Wala ka ng karapatan na i-correct mo yung nakikita mong nagkakasala. It makes sense na tingnan muna natin ang ating sarili. Ituwid din natin ang ating mga pagkakamali bago tayo tumingin sa pagkakamali ng iba. It makes sense. But it does not preclude us from, correcting the faults or wrongs of other people. Diba? I myself, I'm not perfect. But if I see someone doing something bad, it is my moral obligation to correct that person. And of course, I am going to correct myself too. Diba? So, ang biblical principle natin dito ay, yes, we have to correct ourselves. We need not look at the other person first. The first thing that we're going to look at is maybe ourselves. Then after that, we correct others. However, if blatant, glaring, yung ginagawa ng isang tao, even if I am also somebody who is committing something wrong, doing something wrong, maybe evil, it doesn't mean that I'm not anymore going to correct that person. Okay? Good morning, Veritasan. Yan. Yan pong mga nag-aano sa atin. Sabi niya, thank you, Father Jerome. Patuloy po tayo maging makatotohanan. Yun po ang pinagsusumikapan natin dito. Maging makatotohanan tayo. Yung nga lang katotohanan, hindi ina-assume. I will repeat that. Yung katotohanan, hindi ina-assume. There should be ways to uncover the truth. And right now, sa usapin po ng katiwalian, lalong-lalo na kung yung confidential funds ang tutumbukin natin dito na involved ang pangalawang Pangulo, kailangan talaga na ma-reveal, maimbestigahan para malaman ng taong bayan kung ano nitty-gritty nitong issue na to. It's always easy for us to assume that something bad happened. Okay? Pero just to give also the benefit of the doubt to the accused, ika nga, kailangan talaga maimbestigahan. Sadly, yung mga institusyon na sana ay mag-iimbestiga, ayaw ko na mag-imbestiga. So, sino po ba? Ipapost ko yung question dito. Sino po ba dapat ipe-pressure natin dito? Supreme Court? Senate? Sino po ba? Kasi, nasa bola po nila Nasa kamay po nila yung bola Kapag ang Supreme Court, halimbawa, in-overturn yung decision, yung bola na yan, mapupunta dito sa Senado. Sinabi naman po ni Father Rani kanina, talagang ang Senado, duty bound dyan, na gawin nila
yung pagdiliti sa pangalawang pangulo. In the event na yung Supreme Court i-overturn nila yung kanilang naging decision. Pero mukha yatang hindi optimistic si Father Rani na ma-overturn ito. Kaya ang binanggit kanina ni Father Rani, well, in a nutshell, wala na yung impeachment na yan. It's dead. Technically, it's dead. So we shall be waiting for February next year para mag-file ulit ng panibagong impeachment. Tinanong ko, alam mo yung aspeto ng pamumulitika? Well, sabi niya, pamumulitika yan o hindi, ang mahalaga dito ay kapakanan ng taong bayan. Tao, publiko. Publiko, tao, ang dapat na protektahan natin. Because if we're going to let this pass, and we are not going to make these people be accountable or answerable for what they did, totoo nga naman, kawawa ang tao. Tayo ang magsasuffer. Magbabalik po ang Veritasan. Veritasan. Santa Clara ng Assisi. Siya ay isang monghang Pransiskano at dalaga na patron ng mga humingi ng anak na babae, maginhawang pagbubuntis, magandang panahon at patron ng telebisyon at mass media. Ipinanganak sa isang mayamang pamilya sa Assisi, Italia noong ika-12 siglo. Sa edad na 18, nakapakinig si Clara ng humiliya ni San Francisco na lubos na umantig sa kanyang pananampalataya. Isang bispiras ng Pasko, habang siya'y nakaratay sa karamdaman, narinig nito ang mga tinig ng dasal at awitan na nakikita sa haligi ng kanyang silid na parang ipinapalabas sa kanyang harapan. Dahil sa mistikong pangyayari, siya ay itinuturing na pintakasi ng telebisyon at mass media. Bilang pinuno ng Pobres Claras, siya ang unang gumigising sa umaga at nagpapatunog ng kampana, nagbubukas ng mga kandila ng kapilya at naghahanda ng mga gamit para sa misa. Nangunguna rin siya sa paghuhugas ng plato, pagtulong sa mga may sakit at paglilinis ng mga silid. Matapos ang 40 taong pamumuno sa Pobres Claras, siya'y mapayapang pumanaw noong taong 1253. Ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Clara ng Assisi tuwing ika-11 ng Agosto. Santa Clara ng Assisi, ipanalangin mo kami. Mario C. Garcia o kilalang MG sa mga taga-Radyo Veritas, ipinanganak noong July 2, 1951 sa Baliwag, Bulacan. Isang batikang broadcaster, naging station manager at Vice President for Programming ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846. Noong 1991, si Mario Garcia ay naging anchor sa morning program na pinamagatang Super Mario noong kanyang kapanahunan hanggang sa siya'y nagretiro sa industriya ng pamamahayag noong 2006. Mario C. Garcia, mula July 2, 1951 hanggang August 5, 2025. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let your perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. Veritasan. Okay, huling segment na po natin dito sa Palatuntunan ng Veritasan. Again, Father Jerome Ceciliano po ito. At kanina, napakaganda ng mga paliwanag po ni Father Rani Aquino. At ngayon po ay dinadissect natin, pinaparating po natin sa publiko. At hopefully, ito pong ganitong mga usapin ay mag-resonate nga sa publiko para at least hindi naman po tayo yung, alam niyo, based on emotions lang yung ating magiging desisyon o mga pagpapasya. Minsan ho kasi tayo bilang tao, yung mga rational arguments medyo ang hirap i-follow eh. Kaya nagre-rely tayo sa bunsod, dikta ng ating emosyon. So hopefully wag po tayong ganon. It's good to be emotional at times. At hindi natin makokontrol yan dahil nga talagang sumasabog na lang yan eh. But always remember that when we make decisions based on emotions, it's not always the best decision. Okay, Cecil Santos, the mission was to derail the impeachment of Zara
The billions of plundered money will remain under wraps, perhaps forever. Sara has an excellent legal team at the Supreme Court. Move on na lang, taong bayan. Mission accomplished. Hopefully, hindi naman tayo mag-move on lang na ganun-ganun po. Kailangan nga natin na, alam ninyo, ay mag-exert ng pressure sa pagpo-post siguro sa social media. Ito naman suggestions ko na lang. Kasi, alam niyo, not all of us are given the airtime, okay, para magpahayag ng ating saloobin dito. But you can always have your social media platform. I-populate natin yung social media platform na yan. Instagram, Facebook, YouTube. Kung talagang nagagalaiti tayo, kung talagang tingin natin ay dapat may gawin dito ang Korte Suprema at Senado, then let's express our sentiments in these social media platforms. Yung mainstream media, maaring, alam niyo, hindi po tayo basta-basta na lang makakakuha ng oras para kapanayamin tayo. Katulad ng ginagawa ng Veritas, kumukuha ng mga expert opinion. Well, you yourselves are given that platform. So use such platform to express your sentiments. Di ba? Yung pag-move on, siguro gawin po natin yan kung sakali man nakita na natin na nagiging maayos ang takbo ng ating bayan. Kaya yung constant na pagmamatsyag ay kailangan ginagawa ng tao. At hindi lamang pagmamatsyag, kundi meron tayong ginagawang aksyon. So small thing lang yun, yung pagpo-post sa social media, so that those in positions of authority may sense that people are really clamoring for this impeachment. And siguro lawakan natin, hindi lang impeachment, kundi ang usapin dito ay accountability, answerability ng public servants. Diyos maray na aga po, Father J, tama po, very well said po. Let's be united in seeking the truth. God bless us all po. Yan, galing naman po yan kay 7323. Okay. Segue lang tayo ng konti. Yung usapin na to na pagpapa-account ay pagpapa-answer dun sa mga government officials. Medyo seryoso pong usapin yan. At nakukonsume po tayo, ika nga, sa pagsusubaybay, alam ninyo, tapos yung pagpapahayag ng ating paninindigan, na minsan ay nakaka-frustrate, nakaka-disappoint, lalong-lalo na kung hindi po nangyayari yung mga gusto natin. Well, alam niyo, kailangan din maging balanse ng buhay. While we are committed to making our country great again, so we shall also do some things that will uplift our spirits. Kaya ay lagi kong sinasabi, ang buhay dapat balanse. So life is about balance. Meron tayong ganitong usapin, pero dapat na marunong din tayo mag-relax. Kaya ngayon po ay weekend, sana nagre-relax din po kayo, di ba? Sana ay, yan, pwedeng nakikinig kayo sa radyo. Relaxing po ba pinag-uusapan natin? Mukhang hindi, O di kaya, alam niyo nakikinig sa music, di ba? Usap-usap lang sa pamilya, yan sa loob ng inyong bahay. Alam niyo, tapos kakape-kape, di ba? Kung may time kayo pumunta sa isang lugar, katulad ng mall, doon siguro, lakad-lakad lang kayo kung walang pambili, di ba? Manood po kayo ng sine kung gusto ninyo. O di kaya, sometimes people who have been into toxic situations, lalo na lang sa trabaho, sila naman ay nagiinom-inom, di ba? Kasama ng kanilang mga kaibigan. Yan po ang ginagawa ng ilan. Kami din po, bilang mga pari, syempre may ganito tayong trabaho. Ang pinag-uusapan natin dito, sabi ko nga medyo toxic din. Pero sinisingitan din po namin ng mga relaxing moments. Paano ba nagre-relax kami, mga pare? Yan po, punta ka sa kaibigan, bisitahin ka ng kaibigan, kakape, tapos minsan painom-inom, minsan din naman video okay, kanta-kanta. Alam niyo, minsan parang wala lang, kain, kwentuhan lang, mga chismisan. So yun po ginagawa. Well, dyan po sa BGC, meron dyang Fabled Cafe. Maganda po yung Fabled Cafe dyan. At may kaibigan tayo dyan, si Rico Arce. Mahusay na managing partner dyan. Tapos siya po ay isang DJ din. Mahusay itong tao na to. Very
very, ano mo yan, sociable in a sense that he knows how to reach out to people. Tapos, alam niyo, hindi ka maaalangan kasi yung communication skills niya, people, people-oriented, ika nga. So, Rico Arce, mabuhay ka. So, at sana ay maging maayos yung trabaho mo dyan sa Fabled Cafe, dyan sa BGC. Okay, shout out sa kanya. Anyway, mga kapanalig, aabuti na naman po tayo ng oras. Hopefully, itong mga pinag-uusapan natin dito, ika nga, magkaroon din naman ng, alam ninyo, bearing sa buhay natin. Kasi kung ang tingin natin, ang mga usaping ito ay walang impact sa buhay natin, baka nagkakamali tayo. Aminin man natin o hindi, ang gobyerno, napakalaki ng papel na ginagampanan sa buhay ng mga Pilipino. Kung sakali man po ng gobyerno ay tiwali, hindi sila gumagawa ng makabubuti para sa tao, kawawa ang taong bayan dito. Lagi na naman ginagamit ang taong bayan. Taong bayan naman po talaga tawag natin. Kawawa tao. Kawawa ang publiko. So, tayo din publiko, tayong mga tao, ang siyang dapat na gumagawa din ng paraan para ipapatid natin sa mga namumuno sa ating bayan, mga nahalal, may mga posisyon sa ating pong pamahalaan, talaga nila kung ano yung tama. Nakakatuwa po kung meron tayong mga public servants na ginagampanan talaga kanilang tungkulin na tulungan ang tao. Hindi para sa kanila, kundi para sa tao. Ito ho, ang gobyerno ho ay napakalaki talaga ng pera. I was talking to a public servant. He is not an elected official, but an official in one of the government departments. Napakalaki ho ng pera ng pamahalaan. At isa sa mga binanggit po niya, yung corruption na nangyayari sa lahat yata ng ahensya, mga departamento, antindi ho ng korupsyon. Hindi naman po ito lingid, pero listening to somebody coming from one agency who is believed to be, very much involved in corrupt practices. Parang ito yung validation ng mga assumption natin. And billions of money are not accounted. And we're talking about projects that do not exist. Nakakalungkot na nangyayari po ang ganito. And nagagaling ko lang po ng Bicol. Ang usapin po doon sa Bicol, of course, politics din. Yung mga pag-ulan-ulan, yung mga pagbaha, pagguho ng ganito, tapos yung mga kalsada na hindi matapos-tapos. Perennial issue po yan. Nakakalungkot dahil itong mga public servants natin, sitting pretty, parang they don't seem to be affected for as long as they get the money. I think people should really make these government officials accountable. Kung natotolerate ng tao yan, expect na yung ganyang mga tiwali na mga opisyal, magiging rampant. Magpapatuloy sila sa kanilang gawain. It's high time na hindi na maging vigilant ng tao, kundi may gawin talaga ang tao, maging matapang ang tao. Yung pagre-rely natin sa dole-out, tulong, kaya tayo nagkakaroon ng utang na loob, yun na nag-i-stall pumipigil sa mga pwede sana natin gawin. Gone are the days when people are seeking for accountability from their public officials. Ngayon, parang na-tolerate na natin. It's a pity. It's a pity that we are now like that. Napagod na raw yung mga tao, wala din naman daw kasi nangyayari, kahit na gawin pa natin yung mga paggangawa-ngawa natin. So, nothing changed, di ka nga. Kaya, bakit pa natin pag-aaksayahan ng panahon? Hindi po kailangan natin pag-aaksayahan ng panahon precisely because if the public is no longer going to be vigilant, if the public is not anymore going to exert accountability from public officials, then these public officials will simply do what they want to do. At anong gusto nila?
pocket the money. Pocket the money without being accountable for it. Hey, ito ay sinasabi nating stressful eh. Kapag ganito na lang laging usapin natin, hindi tayo kumbaga ay magkakaroon ng sigla sa buhay. But let's make our weekend happy. You know, ang Jubilee Year, Jubilee of Hope. Hope does not disappoint. Where does our hope come from? It comes from the Lord. Sometimes, we are doing things our own, relying on our own capacities, and maybe nagiging hopeless na rin tayo. Sana buhayin ng Diyos ang aandap-andap nating pag-asa. Kung tayo nagiging helpless, pinanghinaan ng loob, kapit tayo sa Diyos, dasal tayo sa Kanya para i-rejuvenate yung ating energies, para i-channel natin sa pagpapanibago ng ating buhay, pagpapanibago ng pamayanan, at higit sa lahat, pagpapanibago ng lipunan. We can rely on our own, yes, but definitely, it's much better to rely on God's help. If our own capabilities will no longer bring change, I'm very sure God will change everything. Mga kapanalig, tapos na naman po ang isang araw ng ating talakayan mula po 11 a.m. to 12 noon. Ito po ang Veritasan, Father Jerome Ceciliano. Magkarinigan po tayo sa susunod na Sabado. Kasi po next Saturday, wala po tayong Veritasan dahil yan po naman ay ilalaan po natin sa formation ng mga laiko. Happy weekend, sumainyo ang katotohanan. Bukas po araw ng Linggo, magsimba tayo dito po sa National Shrine of Mary Queen of Peace. Ang misa po natin magmula alas 9 ng umaga, 30 minutes gap, tapos 7:30 po ng gabi, ang huling misa. Bye-bye! Happy weekend! Enjoy your weekend! Mga kapanalig, ating dasal.